Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. For the record again, Attorney Baligod gave the chairman as well as my colleagues in this committee a copy of the pinagsamang sinumpaang salaysay of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtataas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitaas lang po ang kamay. For the record, Mr. President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Mr. Chairman. Yes. Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock, uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho, pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po, huling panawagan na to, na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers? Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed. Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few, 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang rason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no? Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito. Opo. Para tumestigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino, ang sasabihin ninyo, dahil palagay namin malaki ang may ko-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin. Opo. Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado. Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyaya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng bayan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan.
At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po, sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay, ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto namin sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Masasabi ko po na wala dito. Okay. No? And in due time po okay, in due time, basta't may personal knowledge ha, basta't hindi marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya. Inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And Sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a leave. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko na lang muna. No. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please, nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums, nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes, at hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums, yun na lang ang lumalabas, nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John D. Cremulya? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity, but we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that. Mr. Chairman, sorry for that interruption. Ako hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar
Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Atty. Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw na ito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman, at saka sa kasama nila sa 11, sila ang promotor ng bend the law. Hindi ba? Nakakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng bend the law, kayang-kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasala. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan niyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting patakaran? Bakit ayaw nilang makisama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang pagsasalita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Atty. Baligod, yung tinatanong ko sa iyo, i-establish mo kung paano, saan nanggaling ang mga dakilang mga sundalong ito, paano nila nagawa ang sinumpang salaysay, kanino sila nagtrabaho, at paano sila nagkaroon ng ganitong impormasyon para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite. Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Gutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Gutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Gutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Gutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sodusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez at tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language. No? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako. Mr. Chairman, may I ask, Attorney, active yan si Colonel? Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sodusta. Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman, at kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman. So nung kumontak ko nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa
kanila. Hindi bali na yun. Hindi sila na-discourage. Ang totoo niyan, nakagawa sila ng Okay. pinagsamang salaysay at ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan at naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na ididetalya ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta sa panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-malitang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilinlang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng mali-malitang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligod, sa mga ganitong mga punto, ay makakapagdetalye kayo sa mga susunod nating pagdinig. Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin. Hindi bali na yun, Atty. Ang importante rito yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado. Mr. Chairman. Opo. Mr. Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman. So pumunta na tayo doon sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod? Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor. Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldico? Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time basurero po, Your Honor. Pwedeng pa, bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kompleto ninyong pangalan at pagkakilanlan. Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor. Sige, pagpatuloy mo na. Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldico 7 years and 1 month po, Your Honor.
At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years, 9 years po. Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng maletang pera na aking nabasa sa inyong pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta, at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos. Pesos po, Your Honor. Yung medium, Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo ano ba yung estimate sa Tagalog? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60? Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay mayroon pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta. Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan? Mula po nung umupo na apro si dating congressman, ay nagde-deliver po kami almost 3 times a week, o mayroon po 4 times a week na nagde-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa, ay ng ating pamahalaan. Ilang taon naman inyong ginagawa ang pagde-deliver na ito? Mula po nung umupo na apro si dating congressman Saldico, Your Honor. Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO? Mula po nung 2022, Your Honor. Hanggang 2025? Yes po, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery? Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver. Bawat delivery? Yes po, Your Honor. So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba? Opo, Your Honor. 3 beses, isang linggo, ilang maleta yun? Minsan po, sir, umaabot po ng 60 to 70, Your Honor. Mabuti ka pa, marunong ka sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung anong bilang. Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So, salamat sa iyo. Sino pang gustong para lang Mr. makonfirm Chairman, natin? before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate, hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, ay para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubi po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tubi at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Ah, Sa Paway Kayo po, yung Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yes May po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway pong nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yetariu, ma'am, nakatabi po ng lake, yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then the next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes po, maleta. yes, Your Honor. Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had the time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee and to the chairman. Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit. Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito? Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po... Sino po ang nagtago? Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila po, Sino ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, Pangalan po, pangalan. Ako pala si Binis Buluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni
Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak po ang sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Pakiulit nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos. Your pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit nila kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos. Yes, Your Honor. Para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyong dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. O, nautakan mo rin siya, di ba? Yes, Your Honor. Kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po? Your Honor. Pangalan po? Rosebert Opan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Anong pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, Yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo. yes, Your Honor. Yeah. May I ask the staff mamaya yung, ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag, IMEI. Oo. Your Honor. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino yung hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko. Sige po. Thank you, Mr. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi marami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture. Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit dun sa mga mali-maleta na binibigay ninyo. Dinadala mo. Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Jaime Marcos? Your Honor, yung mali-maleta po na binibigay po kay Kong Saldi galing po sa ibang contractor po na nauna po na naimbestigahan na po dito. Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nagdi-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga
at parang gumawa pa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya ngayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede ninyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na-i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi nyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salaysay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdalhan ninyo sa bahay ni Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee. Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Saldico sa Chairman ng Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po. Simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po. Ano pong address? 42 McKinley Road. McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver? 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes. Sa Makatwid, 42 McKinley at saka 14 Nara Street. Yes, Your Honor. Ang pinagdalhan ninyo ng mga mali-maleta. Your Honor, doon na po yung pinaka-last na delivery ng bahay niya po. Oh, pagdating nyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama? Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala. Kasi matagal kayong nagdi-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo. Yes, Your Honor. Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin. Hindi ko hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura kilala ko po. Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwede ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpaang salaysay. Your Meron ba, Honor, Attorney? yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po. Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala. Bago yon, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain, dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo. Pwede ko bang malaman mula sa iyo, Attorney, kung... Mr. Chairman, can we administer the oath? Yeah. Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. For the record, Mr. President, he has taken his oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostilled sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record. No? Okay. Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales, Sam Buenviaje, and Arnel Gangop. Natanggap po ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Sumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro. Siguro ho, naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico? Yes, sir. To the extent that... So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ho ulit yung... So sa ngayon po ay wala pa? Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the Apostille Convention into the rules. I will relay it, Senator. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? sige Mr. po. Chairman, may I... Baka may tatanong pa. Yes. Na, sundan ko lang yung request, no? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado din yung niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoy natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth. I will, Thank you. Senator. Thank I you, promise. Mr. Chairman. Request granted. Salamat Thank sa you. inyo, Thank Attorney. you. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors. Attorney Baligod,
dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Topan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo. Paano ninyo sinusundo? Sino ang nagbibigay sa inyo ng utos? Paano saan nyo sila dadalhin? Saang lugar po nyo dinadala? Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record. All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then, yung team leader namin po, ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng security po sa kanila. Sino pa pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations? Ang unang maalala ko po na na-meet po nila is si Senator Trillanes po sa Dusit Tani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila Sino po yung sila? Yung ICC po, yung mga foreigner. Nung mag-meeting si dating Senador Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila? Yes, Your Honor, kasi nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusit Tani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Mr. President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So, as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So, hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya that will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit kung saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito? Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga
foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico, sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9, townhouse, sa may Makidli po. Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, meron kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explican nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante nilang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung anong pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senador Trillanes, ni Saldico at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Nung una po lang may idea na... Kagaraan, may idea ka na. Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico. Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa. Your Honor, ako po si Bernard Tube. Ang Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. 50 to 60 million pesos ipapalit nyo sa US dollar. Yes, Anong po. bangko sa Makati? Per Bank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya bangko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po, isang beses lang po kami nag-deliver. So, hindi nyo alam kung bangko o money changer? Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung pinapalit namin, sir. After nun, sir... Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa bangko at sa money changer na lang dumaan? Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir. Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa bangko siya dumaan? At dumaan siya sa money changer? Para hindi po matrace, sir, na ganun Ayun. malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van. Then, Kanino nyo binigay? After po nun, sir, binalik namin sa Horizon. Ang narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung ka-meeting nila Kong, Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po. Kasi kung pinalit mo ng dollar, gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun? Yes, Sir Honor.